Alam niyo po ba, mga kababayan ko, na yung kampo ni Saldico, mga kapatid, ay umaalma ho ngayon sa gobyerno. Oho, tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Umaalma ho itong kampo ni Saldico sa gobyerno. Bakit? Mga kababayan ko, anong inaalmahan nila? Hello, Miss Ems from Hong Kong. Uy, anong oras na dyan? Ba't gising ka pa, ate? Umaalma. Ano ang kinaalmahan ng grupo ni Saldico? Mga kababayan ko, paliwanag natin. Hindi ho nagustuhan ni Saldico, mga kababayan ko, at ng kanyang kampo na binawi ho o kinuha ng gobyerno ng Pilipinas yung kanyang mga sasakyan. Oho, tama ho kayo na yung narinig. Sasakyan. Ayan ho yung Cadillac, yan ho yung Ferrari, Toyota Sequoia, mga kababayan ko, Mercedes-Benz, at mga sports car. Kasama din dun yung mga Escalade, mga kababayan ko, na binawi ho ng gobyerno, na nagmamay-ari ho, ang nakapangalan ho kay Saldico. Ang matindi pa ho nito, mga kababayan, mga kapatid, tila ho ba, mga kababayan ko, gulat na gulat ho ang kampo niya nang nalaman ho na nasa loob ng BGC ang kanyang mga sasakyan. Saan ba yung BGC? Sa Bagong Bayan, doon sa Taguig, mga kababayan ko. Nagulat ho ang mga tao. Talagang talagang nasa taong bayan yan. Saldi, tama yan. Tama naman ho, ako ho tama naman ho. Ngayon, umalma ho yung kampo ni Saldico, mga kababayan ko. Bakit? Mga kababayan, eto yan. Sabi dito, PNP kinasahan ang reklamo ng kampo ni Saldico, mga kababayan. Dahil ho, sabi ho dito, mga kapatid, handang harapin ng Philippine National Police, mga kababayan ko, handang harapin ng Philippine National Police, PNP, sakaling magsampa ng reklamo ang kampo ng dating ako Bicol Party List representative na si Saldico, mga kababayan ko, laban sa mga pulis na kumumpiska ng mga sasakyan nito matapos isailalim sa search warrant ng kondominium sa BGC. Ayon kay PNP Information Chief Spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, mga kababayan ko, ito sagot. Ayon kay Tuanyo, mga kababayan, sasagutin nila ang anumang reklamo, makinig kayo, anumang reklamo na ikakasa laban sa kanila ng mga abogado ni Ko. Mga kababayan, makinig po yung kampo ni Saldico dito. Importante po ito sa inyo na pinapatid ng PNP. Kaugnay ng mga sinamsam na luxury cars. Mga kababayan, luxury cars po mga kababayan ko, luxury cars ng dating mambabatas, mga kababayan ko. Una rito ay inihayag ni Attorney Roy Rudain, abogado ni Ko, na magsasampa sila ng kasong kriminal laban sa mga pulis na sumamsam ang dalawang sasakyan na hindi kasama sa search warrant. Hindi daw po kasama sa search warrant. Baka sabihin nyo, gumagawa ko ng kwento ha. Ito ho ang pinagbabasihan natin. Ayan ho, news ho yan, balita ho ngayon yan, mga kababayan ko. So ngayon, mga kababayan ko, meron pong kiniklaim meron pong kiniklaim itong kampo ni Saldico na hindi daw po kasama sa search warrant na sasakyan na kinuha din ho nila. Sabi pa ho dito, mga kababayan ko, ulit tapusin ko lang to para malaman nyo ho, sa paliwanag ng PNP Highway Patrol Group, 8 luxury cars lang ang kinumpiska sa ilalim ng search warrant. May 2 sasakyan pa na subject to confiscation, alinsunod sa LTO, mga kababayan ko, na certification na may petsang December 9, mga kababayan ko. Ito yan, mga kapatid, to be clear, para ho sa mga kababayan natin, para ho sa mga Pilipino, para ho sa mga nagtatanong, para ho naman ho dun sa mga kampo ng mga todo angal, todo reklamo, mga kababayan, simpleng-simple lang ho ito.
Kung ako Bicol Party List Representative Saldico, uuwi na ako ng Pilipinas. Lilinisin ko yung pangalan ko. Kasi kung aalma kayo, kinukuha yung mga ari-arian nyo, isa lang naman ang sagot ko, mga kababayan ko. Si Saldico is subject for subject yan si Saldico upang yung mga accounts niya ay i-freeze, mga kababayan ko. I-hold, mga kababayan. Karapatan ho ng bansa natin yon under ng batas natin. Kung ikaw ay inaakusahan at mapatunayan nagkasala ka sa mga sa pagnanakaw sa pondo at pera ng taong bayan, you are subject for account freeze. Ma-freeze yung mga account mo. Well, in fairness, Saldico is pretending pa rin na walang kinalaman. Ang mahirap doon, mga kababayan ko, sa sobrang kakapretend ni Saldico na wala pa rin siyang kinalaman, malinis ang kalooban niya, that's too impossible, mga kababayan. Dalawa lang kayo ni Martin Romualdez ang nakakaalam ng katarantaduhan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Huwag na tayong magpasikot-sikot pa. Diretsahin natin ang taong bayan. Straight to the point. Alam natin kung ano ang totoo. 'Di ba? Dalawa lang kayo ni Saldi ang nakakaalam kung ano ang kalokohan. Bakit hindi nyo pa rin masabi sa taong bayan? That's very simple. Simpleng-simple, kayo ang nakakaalam. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Simplihan lang natin. Mga kababayan ko, hindi na natin kailangan ng kung ano-anong patutsada. Kayo, di ba? Ma'am Lisbeth, tama po ba ako? Alam nyo kung ano ang kalokohan. Alam nyo ang tama at mali. Pero anong ginawa nyo? Nagbulag-bulagang kayo. Di ba? Alam mo, masaya nga ako Kasi marami tayong mga Pilipino na nai-enlighten sa nangyayari, mga kababayan. Marami pa rin Pilipinong bulag na naniniwala doon sa walang kinalaman si Martin. Maraming Pilipino pa rin, mga kababayan ko, ang mga bulag na marami nagsasabi na hindi pa rin ako convincing, gitna pa rin ako. That's too impossible. Yung mga nagsasabi po, mga kababayan, na walang kinalaman si Martin, that's too impossible. Wala lang pong direktang makakapagturo kay Martin. Pero ang natatanging ebidensya na pwede magdiin dito kay Saldi, kay Martin is si Saldi, mga kababayan. Ngayon, bakit nagagalit sa akin yung ibang mga content creator, mga kababayan ko? Bakit ho nagagalit sa akin yung mga naniniwalang vlogger kay Martin? Isa lang ho sagot ko, hindi ho ako bayaran. Yun na lang ho ang sasabihin ko, mga kababayan. Kung punahin ko man po dito si Martin, punahin ko si Saldico, nasasaktan po kayo, isa lang ho ang ibig sabihin nun. Hindi ho kayo loyalista, mga kababayan ko. Because if you are Marcos loyalist, if you are believe to our president, tignan mo ano nangyayari sa presidente natin, mga kababayan. Yan nga ho At tignan mo ano nangyayari sa presidente natin. Sabihin nyo walang katibayan. Ganun nga kagaling, mga kababayan, yung pagkakadesenyo ng krimen, nitong pagnanakaw na to, na walang makakapagturo kay Martin. Pero pag ginamit natin yung basic na common law, mga kababayan ko, sino ho ang amo ni Saldico? Tanungin ko po kayo. Walang katibayan na si Martin. Ayaw nyo hong marinig na walang katibayan kay Martin Romualdez, si Martin na nagnakaw. Sige, pero tanungin ko kayo, sino ho ang amo ni Saldico? Sagutin nyo ako, mga kababayan. Sino ang boss ni Saldi? Who is the boss ng Kongreso? Sige nga, may pakana ng budget insertion. Sagutin nyo ako, mga kababayan ko. Very simple. Di ba? Sino ho? Yung tamang sagot to, mga kababayan. Yung tamang sagot ho na maayos. Sino ho ang amo? Sino ang boss
nung ginawa yung budget insertion na yan. Alam nyo, sa totoo lang, marami kayong malalaman sa channel na to eh. Kasi dito sa channel natin, we specify everything. Mga kababayan. Di ba? Gusto nila ipasalo kay PBBM ang ginawa nila. Oh, mga nakinabang pero gusto na lumusot, 'di ba? 'Yun nakuha mo, Ma'am Lisbeth. You got the point. Ayaw niyong marinig na binabanatan si Saldico at si Martin o si Martin, mga kababayan ko. Pero gusto niyong binabanatan si Presidente Bongbong Marcos. If you are Marcos loyalist, if you are believe in Marcos, hindi mo hahayaan yon. No matter what happen, hindi ka papayag. Di ba? Kung si PBBM nga mga kababayan ko walang pinsan-pinsan, walang kamag-anak, walang kapakapatid. Di ba? Tayo pa kayang mga naniniwala, gustong naghalal kay President Bongbong Marcos, tayo pa kaya ang gaganito ngayon? Tayo pa kaya ang hindi magsasalita? Tayo pa kaya ang mananahimik? Tayo pa kaya ang aayon sa ginawang pagkakamali nila? At habang yung presidente natin na binoto natin noong 2022, mga kababayan ko, ang pupukol at sasalo ng kanilang mga kalokohan, hindi po ganun ang pananaw ko. Mga kababayan ko, I am a newborn Marcos loyalist. Sabihin yung neophyte ako, matatagal na kayo. Pero hindi ako papayag na ginaganon nyo si Bongbong. Di ba? Hindi ako papayag na gaganon ninyo si PBBM. Hindi ako bulag, hindi ako tanga. Mga kababayan ko. Kaya ako sinadya na mag-live ngayong madaling araw, mga kababayan ko, to inform the Filipino. Yung mga nasa ibang bansa, mga nasa Amerika na nabubulag na mga vlogger ni Martin. Mga kababayan. Kaya ako magla-live ng ganitong oras para mas malaman ng mga kababayan natin sa ibang bansa na nanonood tuwing madaling araw. 'Di ba? Sabi ng isang kababayan natin, diyan sila nagkamali. Matalino si PBBM. He knows what he did. Mahirap kalaban ang isang matalinong tao. Mahirap kalaban na ang tahimik. Correct. I agree. The president is too silent but deadly. Kaya ko siyang imahe na tuso, mga kababayan ko. The president is very tuso. Can you imagine, di ba, sa legacy niya, napakulong si Digong nang walang kahirap-hirap. Tuso ang presidente. Gorilla man si Digong, takot pa rin sa mga tigre. Di ba? Oh. Yung sinasabi yung dragon ng Pilipinas, takot sa tigre. Oh. Hello po, watching you from Maine, USA. Mattboy, 22, maraming salamat. 'Di ba? Tama ba ako, The Warrior? Tama ba ako, Ernas? Ma'am, Saudi Arabia? Grabe, no? Sabi ni Benedict Joson, hello po sa inyo. 'Di ba? Tuso si PBBM. Sabihin mo ng tahimik yan, pero tignan mo, di ba? Nakakapagpakulong. Oh. Kaya wag sasabihin sa akin ng mga Martinico na hindi kasi ganito, ganyan, walang ebidensya, walang magpapatunay. Di ba? 11:44 AM current time. Oh. Live ka BNK. From Minneapolis, USA. Ayan, thank you po. Maraming salamat po. Thank you very much for watching. Sabi ni shout out po idol from Saudi Arabia. Maraming salamat po. Thank you very much for watching. Naka-live po ako kasi gusto kong malaman ng mga kababayan natin na nanonood tuwing madaling araw, yun nangyayari. So ako, maglalaan talaga ako ng oras. Sa Pilipinas ka po ba? Yan, nasa Philippines po ako. Huwag po kayong mag-alala, nasa Pilipinas po ako. Mukha lang pong imported yung background ko. Diba? Sabi pa dito ni Ma'am Lisbeth, ang totoo,
na nilalabanan tayo ni PBBM, pinaglalaban tayo ni PBBM, ginagawa niya ang lahat para sa taong bayan. Yes, Ma'am Lisbeth, that's true. Pinaglalaban ni President Marcos yung karapatan ng bawat Pilipino, mga kababayan ko. Hey! Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala!